Sige po, kapatid na Galicano. Ako po'y may dalawang katanungan na maigsi lamang at karagdagang kaalaman ng isang tao. Ito po ang unang katanungan. Kailan po ang talagang kapanganakan ni Jesucristo? Samantalang buong mundo nagdiriwang at ginugunita nila ang Disyembre 25 bilang kapanganakan niya. Pangalawa pong katanungan, Ginoong Soriano. Ang taong namatay na ang kanyang katawang lupa ay makakausap pa ba ng taong buhay pa? Yun lamang po ang aking katanungan, Ginoong Soriano. Marami pong salamat. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Galicano. Unang-una, pag ang tao patay na, hindi mo na pwedeng kausapin yung tao. Yung katawan niya, patay na, nakalibing na yun eh. Basahin natin ang 9 Gs ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yan po sabi sa Ecclesiastes eh. Sabi sa Ecclesiastes, nano mangakit na ningke kang gamat bang daptan, daptan mo kingke kang mabilog a kapayan. Uling alang dapat, ni pikat sama, ni belwan man, ni kabyasnan man, king kutkutan o seol, ake kang ayan. Alang belwan, alang pikat sa, alang kabyasnan, alang nano naman, king kutkutan anong no kapupunta. Sabi na ning kasulatan. Kaya hindi na po pwedeng kausapin yon. Kaya nga bawal ng Diyos, nakikipag-usap ka pa sa patay. Yan ang ginagawa ng mga espiritista. Akala naman ng ibang tao, nakakausap nga nila patay. Hindi totoo yon. Ang patay hindi pwede nang magsalita. No? Yung katawan niyang nakalibing. Kaya binawal ng Diyos, kausapin mo ang patay. Pag merong nakikipag-usap, hindi yun yung patay. Ang nakikipag-usap, masasamang espiritu na yon. Kaya bawal ng Diyos yan eh. Meron kasing masasamang espiritu na nagsasamantala, pagka merong mga nakikipag-usap sa patay, magkukunwari sila na sila yung patay para mailigaw ka. Nung masasamang espiritu ng mga demonyo. Kaya bawal ng Diyos yan. Deuteronomio 18:10. Basahin natin, kapatid na Daniel. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manggagaway, o engkantador ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu, o mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Awal po yan eh. Sa Kapampangan, ang sabi diyan sa 18, mayakit ke kay ninumang parala na king api, ing kayang anak kalalaki o ing kayang anak kababay. Metong ang mamamanula, metong nga darapat king pamag-anito, o metong nga inkantador, o metong nga mag-anting-anting, o metong nga manaligwat, o metong nga mangutang king metong nga espiritong marinat, o metong nga magkukulam, o metong nga mangutang karing mete. Uling ni numang darapat karing antikareting bage makasumami yaking Gino. At king uli dading makasumaming deti Gino, ake kang Diyos, itatabi no king harapan mo. Panag, kapatid, ano? Bawal ng Diyos yun eh. Kaya wag ka nang makikipag-usap. Kung may bala ka, wag mong kakausapin ng patay. At ang sasagot sa'yo, mga demonyo, para iligaw ka, magpapakunwari siya yung lolo mo. No? O kaya magpapakunwari siya yung tatay mo. Mali yun. Yung unang tanong, kailan ba talaga ang kapanganakan ni Jesucristo? Ayon sa Biblia. Unang-una, huwag kayong magagalit. Alam kong lahat kayo masaya pag Pasko. Ako rin masaya. No? Kasi, ang naaalala ng tao si Kristo. No?
Kaya lang, merong mga Pasko, hindi na si Kristo naaalala. Ang naaalala na, ninong at ninang, at saka yung masasarap na pagkain, Pasko na naman, la 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 la. Ayan. Yung Pasko, pag yung mga I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ayan. Ang naalala na, Christmas card, no? Meron naman, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ayan ang naaalala pag Pasko. Hindi na si Kristo eh. Pagkain, ang naaalala, regalo, mamasyal, yon. Nawala ang Kristo sa eksena. Kasi aral ng tao yan. Wala yan sa Biblia. Hindi totoong 25 de Disyembre ang kapanganakan ni Kristo. Bakit? Pagkapasok ng Nobyembre hanggang buong Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, kung saan ipinanganak si Kristo, ay natatakpan ng yelo. Pakita natin ang pruweba. Ito po yung terrain o vicinity ng Bethlehem of Judea. Mapapansin nyo, pagka Disyembre, ganyan ang makikita mo ron. Punong-puno ng yelo dahil panahon ng winter, ang Disyembre 25. Ngayon, nang si Kristo'y ipanganak, winter ba? Disyembre ba? Basahin natin ang ulat ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 1. Basa. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawat isa sa kaniyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari, samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mangatakot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit
na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ayan, yan ang po istorya. Nung ipanganak si Kristo, kasi sila taga Nazaret sila sa Galilea. Nag-utos yung emperador ng Roma magkaroon ng talaan ng mamamayan, census, para ma-tax niya ang mga tao. Ang nangyari, si Jose, saka si Maria, kailangang umalis dun sa Galilea. Pupunta sila sa Judea. Kasi doon siya nakalista. Kasi siya ay anak ni David. No, kapatid? At kailangan doon siya magpalista sa siyudad ni David. Kasama niya ngayon si Maria na asawa niya, na kasalukuyang kagampan, mabuktot. Doon sila dinatnan ngayon ng panganganak sa Judea. Sa makatwid, si Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Judea. Pag Disyembre, ang Bethlehem ng Judea, puno ng yelo. So, hindi ipinanganak si Kristo ng Disyembre. Alam nyo kung bakit. Ito na nyo yung Judea, oh. Ganyan ang itsura. Pati kotse, lubog eh. Yan. Ngayon, nung ipanganak si Kristo, hindi naman Disyembre. Alam nyo kung bakit. Kasi nung gabing ipinanganak siya, may mga pastor na nasa bukid. Pinagpupuyatan yung kanilang kawan sa gabi. Yon. Meron ba naman pastor na punong-puno ng yelo yung bukid, ilalabas yung kanyang mga kawan? Napakaginaw nun. At saka hindi naman kakain ng yelo yung mga tupa. Di ba? Kaya nga kung mapapansin mo, kapatid, nung ipanganak si Kristo, inilagay sa sabsaban. Bakit? Mga tupa wala, nasa labas. Kung Disyembre yan, yung mga tupa nandun sa loob. Hindi pwedeng ilagay ni Maria si Kristo sa sabsaban dahil kakainin ng mga tupa yung mga damuron di ba? Ibig sabihin, wala yung mga tupa dahil yung mga pastor nga na nasa labas nagpupuyat sa bukid Ibig sabihin, hindi tiyempo ng Disyembre yan. At walang emperador ng Roma na mag-uutos ng census ng winter. Napakahirap sa tao maglakbay pag winter. Pwede ba namang winter saka ka mag-uutos ng census? Most probably, ang census ginagawa hindi winter. Pag matalino yung nag-iisip na emperador, siguradong matalino yon. Dahil dadahilanin ng tao, hindi po kami emperador na kalaka dahil punong-puno ng yelo daan Delikado. Kung Disyembre. Pero ang totoo, kapatid, hindi Disyembre ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Miski sa kanta nakalagay yun Yung first Noel, the first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Asan yung shepherds? Nasa fields. Nasa fields ba yung shepherd nung ipanganak si Kristo? Nandun. Pag winter ba? Pag December ba? Pwede ba silang pumunta sa fields? Wala ron. Kaya yung gumawa ng kantang ito, tama yung umpisa Pero pagdating sa bandang gitna, mali na In fields where they lay in keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. Yung kanta, tama sana sa umpisa Yung shepherds nasa field. Kaya lang, sa bandang gitna, on a cold winter's night that was so deep. Pwede ba namang yung pastor na ilalabas yung kanyang mga tupa sa gabi at kakain ng yelo at silang lahat doon mangingisay sa ginaw?
Wala nun, kapatid. Kaya mali po kung bakit pinagdiriwang yan sa maling petsa. Basahin natin ang istorya, kapatid na Luz. Catholic Encyclopedia, Volume 2, page 607. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations, Epiphany, January 6, during the first 3 centuries of the Christian era. History. In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called Birthday of the Unconquered Sun. Yung palang Disyembre 25, yun pala yung kapanganakan ng Diyos-Diyusan ng Roma na tinatawag na Saturnalia, the Unconquered Sun. Ayon, yung Diyos-Diyusan ng mga Romano na pagano, ipinagdiriwang nila ang birthday nun 25 ng Disyembre. Doon itinaon naman yung pagdiriwang ng birthday ni Jesus. Isang malaking kalapastanganan, isabay mo pa ron sa pagdiriwang ng mga paganong Romano. Kaya alam nyo, kapatid, natutuwa kami pagka Pasko kasi masaya ang lahat ng tao pero hindi po kami nakikisali na maniwala kaming si Kristo pinanganak ng 25 de Disyembre. Mali kasi sa Biblia. Sana naunawaan mo, kapatid na Galicano. Maraming salamat po, Ginoong Soriano. Sana po yung magpatuloy ang magandang pangangaral na ito sa buong San Sinob. Dakal pong salamat kayo.